Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating iglesia dito sa Medisyon Unida Christian Church. We're more than a church, we are a family. Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga nanay, sa lahat po ng mommies or mama nanay. Again po, Happy Mother's Day. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magkaroon ng grupo-grupong pananalangin. Sama-sama po nating itaas sa Panginoon ang malayang kapahayagan ng kanyang mga salita at bigyan tayo ng bukas na puso at isipan sa pagtanggap ng kanyang mensahe. Maging ating pong isama sa ating panalangin ng ating tagapagsalita, ang ating minamahal na pastor. At maging ating pong gawain sa Sunday School, atin po itong isama sa ating pananalangin. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hinihilingan po na tumayo ang buong kapulungan at atin pong awitin ang maligayang sinasamba. Maligayang sinasamba, aming Diyos na
sinta, ang bulaklak ang kagaya, nahamog ang pag-asa. Tunawin ang madlang sala at lahat ng pangamba. Tagabigay ng ligaya, kami punuin mo na. Naliligid ka ng galak, sinag mo'y namamarak. Sa palibot mong marilag ay nagpupuring lahat. Bundok parang gilid gubat, bulaklakan at dagat. Maging awit at lagaslas, puri sa'yo ang saad. Nagpapatawad kang tunay at laging mapagbigay. Batis ng tuwang pamumuhay at ng kapahingahan. Ika'y amang mapagmahal, kapatid pangkaramay. Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal. Kami samahan sa awit na nanggaling sa langit. Pagharian ng pag-ibig, madlang magkakapatid. Sa paglakad ay ihimig, tagumpay sa ligalig. Satwa't mapagwaging tinig, samahan sa pag-awit. Humawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Tayo po ay sama-samang bumigkas ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin na si hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing, sa ikatlong araw nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Tayo po ay sama-samang manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, kayo po'y banal, kayo po'y makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, aming tagapagligtas. Sa oras pong ito, kami po ay buong kapakumbabaang lumalapit po, Panginoon, sa inyo. Amin po, Panginoong kakatiwala, ang amin po, Panginoong pananambahan, ang amin po maging ang amin po, Panginoong mga ministry pinagkatiwala mo, Panginoon, sa iglesyang ito. Ang Small Group Ministry, pagpalain mo po, Panginoon. Ang school, Panginoon, ang MUCA, pagpalain mo pong patuloy. And Lord God, we rebuke anuman po, Panginoon, ang ginagawang paggugulo ng kaaway. And we pray, Panginoon, na ang mga batang dadalhin mo rito, Panginoon, lalabas, Panginoon, ang paaralang ito. Taglay po, una sa lahat, ang pagkakilala sa iyo at ang karunungang nagmumula sa inyo, Panginoon.
dadalhin po nila, Panginoon, saan man sila pumaroon. O Diyos Ama, pagpalain mo rin po, Panginoon, kami na maging responsable sa pag-abot, Panginoon, sa mga bawat pamilya, Panginoon, ng aming paaralan. Maraming pong salamat. Purihin kayo, Panginoon. Lord God, patuloy po, nadadalain ko rin po, Panginoon, ang UNIDA sa kalaganapan. Pagpalain mo po ang aming mga obispo, pagpalain mo po ang aming mga generales, Panginoon, ang direktoryo sa kabuuan po nito, Panginoon. O Diyos Ama, patuloy po na ang aming nalalapit na pagdiriwang, Panginoon, ng anibersaryo po ng UNIDA. Patuloy na Ikaw, Panginoon, na magpala. Hayaan mo po, Panginoon, patuloy naming ma-enjoy, Panginoon, ang panibagong hamon, Panginoon, sa paglilingkod pong ito. At patuloy naming makita ang pagsama mo sa amin. Patuloy naming maranasan, Panginoon, ang pagkakaisa, pag-ibig, panatilihin niyo po, Panginoon. Bigkisin mo po kami, Panginoon, ng pagkakaisang ito. Maraming pong salamat. Purihin kayo. Maging ang pagbibiyahe po mamaya, papunta po, Panginoon, ng UNIDA Center sa Silang, i-bless niyo po, Panginoon. Mga kapatid na sasama, kayo po ang magpala, Panginoon. O Lord God, mga kapatid na ngayon pa lamang patungo sa lugar na ito, ingatan mo po sila sa kanilang paglalakad, sa kanilang pagbibiyahe, pagmamaneho, o maging sa kanila po, Panginoong mga sakyang gagamitin, i-bless niyo po, Panginoon. Makasama po namin sila sa gawain pong ito, Panginoon. Salamat po. Punuin mo po ng iyong kabanal-banalang presensya ang dako pong ito na pagpasok pa lang po ng mga kapatid, patuloy po nilang maranasan ang iyo po, Panginoong kapangyarihan at ang iyong pagkilos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pulpitong ito na sa aming paghahayag, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy kaming mapalakas, patuloy kaming mapalago nito, Panginoon, at patuloy na maranasan namin ang kagalakang nagmumula po sa iyo, Panginoon. Salamat po. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makaupo na po ang buong kapulungan. Sa atin pong pagkakaupo, sama-sama po nating awitan at papurihan ng ating Panginoon. Atin pong alalahanin ang kanyang kabutihan, unang-una po sa ating mga nanay at pangalawa po sa ating buong sambahayan, lalong higit po sa ating iglesia dito sa Medisyon. Sama-sama po tayong umiwit sa ating Panginoon. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All
faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon, sa inyong dakilang katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. And it is no secret what God can do in our lives. The chimes of time ring out the news, another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for utter strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. You'll always feel at home wherever you may roam. There is no power can conquer you while God is on your side. Take Him at His promise. Don't run away and hide. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. And knowing po His promises, we have a wonderful reason to sing every day as we hold on to His promises for all of us. Let us sing joyfully to the Lord. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with you. Peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go.
his lambing chords again. Let us sing Jesus. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes he leads through waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see his footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Feasting on the riches of his grace, resting neath his sheltering wing, always looking on his smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Ibalik po natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Isang mapagpalang araw ng pagsamba po sa bawat isa sa atin. At ngayon naman po ay buksan po natin ang ating mga spiritual eyes and mind and heart. At pakinggan po natin ang mensahe ng salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating minamahal na Pastor Bayani Bello. At siya po ay magpapatuloy. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon. Tayo ho ay nagpapasalamat sa kalayaan po ng pagsamba dito po sa ating bansa. Ano ho? Sarap pong awitin ng mga lumang awitin. Patuloy ho nating nararanasan yung napakasaganang biyaya ng ating Panginoon. Tayo ho ngayon ay nagdiriwang ng Mother's Day. Ano ho? So kanina ho ay ating binabati ang ating mga kananayan. And meron ho tayong nakausap. Sabi nga niya, dapat tayong mga tatay ang binabati sapagkat kung hindi sa atin, wala silang mga anak. Ano ha? So, purihin po ang Panginoon sapagkat itong mga kababaihang ito ay pumayag na maging nanay. Ano ha? Ang panahon daw po ngayon, ang generation daw po ngayon, parang hindi na ganoon kataas ang pagtingin doon sa pribilehiyo na maging nanay. Ano ho? Parang minsan ang pagtingin ho ng ating henerasyon ngayon, ang pagkakaroon ng anak ay parang malaking sagabal, ano ho, doon sa pangarap na kanilang ninanais na maabot. Pero purihin po ang Panginoon sapagkat ang atin hong mga nanay ay pumayag na tayo ho ay ipagdalang tao nila. Ano ho? Salamat po sapagkat kung hindi po sila pumayag, wala pong Pastor Bunny, wala pong sabi nga Bobit Baloy, ano ho? Wala hong Jonathan San Juan. Ano ho? So purihin po ang Panginoon sapagkat ang mga nanay ho natin ay tinanggap yung isang napakabigat na responsibilidad ang maging nanay. Actually, madali daw pong maging nanay. Kung ikaw ay malusog, at pagkatapos, meron kang kapartner,
at malusog din siya, madali lang po, nanay ka na. Pero ang magpakananay ay kakaiba daw po. Ito yung sabi nga ho natin ay batayan ng katotohanan noong responsibilidad na kanila hong tinanggap. For 9 months ay tataglayin ho ng nanay, ng isang babae, yung napakalaking responsibilidad sa kanyang sinapupunan. On the first trimester ay magkakaroon po sila ng iba't ibang mga karanasan. Pagbabago ho nung kanilang mga nararamdaman. And after ho noon, sa loob ng 9 na buwan, ay ipapanganak. At hindi ho ganoon kadali ang manganak. Kaya nga po, lagi ho nating kinakausap sa panahon po ng ating mga marital counseling, ay atin hong sinasabi na napakahalaga noong prepared na po iyong katawan ng babae para po doon sa pagdadalang tao. Kaya hindi ho natin ipinapayo na mag-asawa ng napakaaga. Kasi nga po ay hindi ganun kadali iyong pagdadalang tao. Hindi ko pa ho nararanasan. Nakita ko lang ho sa misis ko at sa atin hong iba pang mga kababaihan kung paano ho na yung struggle ay totoo. So, makita rin ho natin na after ho na ipanganak yung baby sa atin hong sa kanilang sinapupunan ay aalagaan pa ho iyan, palalakihin. And kapag malaki na ho iyan, gagabayan pa po iyan. Napakarami ho. And actually, kapag yan ho'y nag-asawa na, aalagaan mo pa yung apo mo. Minsan, sinasabi natin, dapat hindi nakasama yan. Pero natutuwa ho ang mga lolo't lola. Di ba, Ate Ami? Ayan. Nagagalak ho ang mga lolo't lola na after so many years, ito ulit ang isang baby na nakikita-kita mo. Ayoko pa hong maranasan ngayon yan. Huwag muna. So, alam ko, ang Kuya Noel at ang Ate Emmy ay gusto na maranasan po iyan. Ayaw pa nga lang maranasan ni Adji. Mga kapatid, mga pinakamamahal, madali hong magbigay ng parangal sa isang babae na mayroong anak. Pero naniniwala ho tayo ang pagbibigay po ng parangal or pagkilala doon ho sa mga kababaihan na naging nanay ay hindi lamang po nakabatay doon sa kanilang pagpapanatili ng kanilang ganda, doon sa kabila ng napakaraming struggle ay nagtagumpay sila na maabot yung kanilang pangarap, or sa kabila noong kanilang hirap na naranasan ay naging mayaman sila. Hindi po roon. Naniniwala ho tayo ang atin ng pinag-uusapan ngayon ay yun hong tinatawag nila na may takot sa Diyos na mga nanay. Pag-usapan ho natin the duties of a godly mother in growing her children. Marami ho tayong pwedeng pagtularan. Marami ho tayong pwedeng gawing example. Marami ho tayong pwedeng pag-usapan na mga nanay. Pero gusto ko ho na mag-focus po tayo doon ho sa mga nanay na may pagkakilala, may takot sa Diyos. Ito ho yung mga nanay na ang kanilang mga anak ay hindi po nila inaring kanila. Kung hindi, ito ho ay regalo ng Diyos sa kanila. At mayroon silang malaking responsibilidad na gagampanan sa buhay ng mga batang ito. Sa Lucas, Kabanata 2, talata 40, actually 40 hulang sana, and then 51 hanggang 52. Pero naisulat po ng ating Jackie yung kabuuan ho, from verse 40 hanggang verse 51, hanggang 52. Pero gusto ko po na atin lamang hong tingnan ito hong verse 40. Ang sabi po sa verse 40, ang bata ay lumaking malusog, matalino, at kalugod-lugod sa Diyos.
So ito hong verse 40, ang pinaka-konteksto po nito ay hinahanap po nila si Jesus. Ano ho? After ho na ipanak si Jesus, sila ho ay nagstay sa Egypt. After ho noon, bumalik na ho sila uli dito sa Jerusalem. Ano ho? At pagkatapos po ay makita ho natin kung papaano ho, biglang nawala ito hong si Jesus. Ano ho? Pero makita ho natin kung papaano ho na-develop ito hong si Jesus. Ano ho? Actually, ito ho ay 12 taon na raw po itong si Jesus. Ano ho? Okay, so ang sabi po diyan, si Jesus ho ay lumaking malakas, malusog, at kinalulugdan ng tao. Diretso ho natin dito po sa 48 and 49. Ano ho? Sabi po diyan, noong nakita nila si Jesus sa loob ng templo, kung saan kausap po ni Jesus yun hong mga religious leader. Ano ho? Ang sabi po doon na manghari ng kanyang mga magulang nang siya'y makita, sinabi ng kanyang ina, ito hong si Maria, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Diretso natin, hanggang 50 hanggang 52. Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Sila'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at sila'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Nais ko ho na atin hong pag-usapan, iyon hong napakagandang ehemplo nito hong si Maria. Alam ho natin kung paano ho na ito hong si Maria ay alam ho niya yung main reason bakit niya ipinagdalang tao itong si Jesus. Pag-usapan ho natin sa pamamagitan ho ng buhay nitong si Maria, what are the duties of a godly mother in growing her children? Number 1, a godly mother consider God's plan for her children. Pwede ho tayong maging isang ina at pagkatapos po nun gawin na ho natin kung ano yung ating gustong gawin. No? Pero ang isang ina na may takot, may pagkakilala, may pagkaunawa sa salita ng Diyos, yun ang first consideration po niya, ano ang plano ng Diyos sa aking anak. Mga nanay, hindi ho tayo ang nagmamay-ari ng ating mga anak. Mayroon hong main purpose ang Diyos bakit ho nilikha yung baby sa atin hong sinapupunan. Mayroon ho siyang exclusive na plano at napakahalaga ho na atin ho itong mauunawaan. A godly mother consider God's plan for her children. Sinasaalang-alang ho ng nanay ang kalooban ng Diyos. Sa Luke chapter 1, from verse 26 hanggang verse 33, makita ho natin kung papaano ho na ito hong si Maria ay meron hong malinaw na pag-unawa doon sa kung ano ang plano ng Diyos dito kay Jesus na kanyang panganay na anak. Basahin ko lang po saglit. Sabi po ng Luke chapter 1, verse 26, pababa, "Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, a descendant of David, and the virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, 'Hail, favored one, the Lord is with you.' But she was greatly troubled at this statement and kept wondering what kind of situation this might be. And the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and he will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have to end.'" Si Mary mismo ay kinausap
noong Anghel Gabriel. And sinabi po sa kanya yung reason bakit siya magdadalang tao. Hindi ho napagkatuwaan lang itong si Mary. Mayroon hong purpose, yun hong pagdadalang tao nitong si Mary. At ang sabi po ng Angel Gabriel, huwag kang matakot. Sabi niya ganoon, ang ipapanganak mo ay maghahari sa bansang Israel. Tataglayin niya yung trono ng kanyang amang si David. So, makita ho natin, ang mga nanay, sila ho yung pangunahin na dapat ho ay nakikipag-ugnayan sa Diyos kung ano ho ang layunin ng Diyos sa kanilang magiging anak. Dapat ho ipinagpe-pray ho natin yan. Even po doon sa kauna-unahang pagkakataon. Ganito ho, kapag ho nagpakasal ang mag-asawa, during the first night, kung saan sila ho ay magkakaroon ng, sabi nga, pagiging isa, ipinagpe-pray na po nila. Lord God, anuman ang mabuo, babae, lalaki man ito, ipinagkakatiwala namin ito sa iyo. Hindi ho natin ginagawa yung sexual relationship na iyon nang basta-basta lang. Ipinagpe-pray po natin ito. Hindi ho yung bahala na kung ano, hindi po. Kaya nga ho, unang-una sa lahat, dapat ay may blessing ng Lord ang pagsasama ng mag-asawa sexually. Kasi yung blessing ng Panginoon, unang-unang iginagawad, ay doon sa magiging resulta noong ating pagsasama bilang mag-asawa. Sabi po ng Psalms 139, isang magandang bagay po na atin hong tinitingnan ang bunga ho ng pagiging tao natin. Ano ho? Kapag tayo ho ay ipinanganak, hindi lang ho basta, kasi nagpakasalan na tatay ko at ako yung naging result. Hindi ho. Mayroon hong blessing ng Lord. Bakit ikaw ay nabuo? Ano? So, ang sabi po diyan, verse 13 and verse 14 ng Psalms 139, ganito po ang wika. For thou didst form my inward parts, thou didst weave me in my mother's womb. Ang Diyos ang siyang nag-ayos sa atin. Ano? Doon sa sinapupunan ng ating nanay. Siya po yung lumikha noong lahat ng part ng atin pong katawan. And sabi sa verse 14, I will give thanks to thee, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are thy works, and my soul knows it very well. Ang Diyos po, nilikha po tayo, dun pa lang sa pagkakalikha ng Diyos sa atin, sabi po roon, fearfully and wonderfully made. Maging yung pinakamaliit na bahagi ng ating katawan, maging yung pinakamanipis na bahagi ng ugat natin, nilikha yan ng Diyos. Isa-isa ay nilikha yan ng Diyos sa loob ng bahay bata ng ating nanay. Kaya nga po, sabi nga po natin, yung pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi po iyan basta lang. May napakagandang purpose ang Lord sa atin. At ito dapat yung unang-unang kinoconsider noon hong nanay kung saan ginawa ng Diyos yung kanyang masterpiece. Pwede naman sa tatay, mas malakas ang katawan ng tatay. Pero pinili ho ng Diyos na ang mga nanay, yung kanyang gawing sabi ko nga po, pinaka-canvas. Kung ikaw ho ay nagpipaint, mayroong pinaka-canvas, doon mo iginalagay yung obra maestra mo. Yung sinapupunan ng mga nanay, ito ho yung pinaka-canvas. So, sabi nga po natin, ang isang makadiyos na ina, unang-una ho niyang kinoconsider, hindi ho yung kanyang nabigong pangarap sa sarili niya na gusto kong maging doktor pero hindi nangyari yon. Anak, ikaw ang magiging doktor. Hindi ho. Mayroon hong spesyal, mayroon hong kanya-kanyang plano
ang Diyos individually, mayroon hong plano sa bawat isa sa atin. At ang isang nanay na mayroong takot sa Diyos, yun ho yung kanyang hinihingi. Panginoon, tulungan mo po kami bilang mga magulang, makita namin, maunawaan namin ano yung plano mo sa aming mga anak. Individually. Hindi ho natin ibinibigay sa kanila na ito yung gusto. Hindi. Anak, ito yung pangarap ng Lord. Ito yung plano ng Lord sa iyo. At ipinagpe-pray ho natin iyon. So ito hong si Maria, bilang may takot sa Diyos, kino-consider po niya yung ano yung plano. Kaya nga ho, sabi po noong verse 19 and 51, ano po, sabi roon, she treasured it in her heart. Iningatan niya po ito. Yung mga tao po hindi na naunawaan. Ano ba yung sinasabi ni Jesus? Pero natawag dito, parang bigla niya naalala, bago pa ipanganak itong si Jesus, may sinabi na sa kanya. Pero tingnan nyo gaano katindi itong nanay na ito na si Maria, na alam niya, time will come. After 33 years, itong anak niyang ito, mararanasan yung napakatinding karanasan. Pero sabi nga wala tayong magagawa. Tayo ho ay nagpapalaki, nag-aalaga lang sa ating mga anak, pero ang nagpapalaki diyan ang Diyos. Hindi ho natin alam parang kailan lang, sabi ko nga kay Jack, si Ivan ho ay napagkiliit. Parang kailan lang ho, si Jaden ay pinagpe-pray natin na, Lord, ingatan sana sa tiyan ng kanyang nanay, lumaki sana ngayon ho, kuya na siya. Di ba? Hindi ko natin alam. Araw-araw, makita ho natin yung development ng ating anak. Proud ba tayo na ang galing kong magpalaki? Hindi po. Ang Lord ang nagtutustos ng lahat ng mga kailangan niya deep within. Tayo ho, yung ating mga nakikita lang, yun lang ating kayang ayusin. Pero ang isa sa pinakamatindi ho na responsibility ho ng nanay na ito. Una, sabi nga ho natin, she fulfills her role as the canvas of God. Hinahayaan po niya na gawin ng Diyos yung plano ng Diyos doon sa kanyang sinapupunan. Hinayaan ho niya na siya ay maging instrument ng Diyos. Siya yung nagdala sa sinapupunan mula paglilihi hanggang ipanganak, hanggang lumaki, magbinata itong si Jesus. At ganun ho tayo. Ang magulang ho ay hindi ho nananawa na suportahan ang kanyang anak. And ito ho yung pinakamatindi. Ang nanay po, kagaya ho nitong si Maria, ang kanilang pangunahing role ay sila yung mga homebodies. Actually, nasa bahay talaga sila. Na bago na lamang ho iyan. Ano ho ang reason bakit ang mga nanay na ito ay nasa bahay? Alam niyo ho, ang pangunahing dahilan para ho talaga i-guide, para ho talaga magkaroon ng katotohanan yung Proverbs 22 verse 6. Ano ang sabi ng, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng responsibility para yung kanyang masterpiece ay atin hong dalhin for 9 months, at itong masterpiece na ito ay iluluwal ho ng nanay, and after ho niya itong mailuwal, hindi niya kailangan pabayaan, aalagaan pa niya. Bakit ho? Kasi nananatili yung connection. Kaya nga ho, ang lagi, ang mga kalalakihan ang nasa labas, ang mga kalalakihan ang nakikipagdigma, ang mga kalalakihan ang siyang naghahanap buhay, ang mga kalalakihan ang siyang gumagawa ng lahat ng bagay, samantalang itong si nanay, kinukup niya yung kanyang mga anak. And even sa mga hayop, ganun ho yung ang plano ng Diyos. Ang mga nanay, ang mga inahin ay patuloy ho na nangangalaga sa kanilang mga anak. Sila ho yung kumukup-kup. Di ba? Bakit ho? Kasi ho, sila ho yung binigyan ng Diyos ng responsibility para ituro sa mga anak na ito. Ito yung plano ng Diyos.
Kumusta po ang mga nanay? Alam ho ba natin yung plano ng Diyos? Do we really prepare for and prioritize God's will and plan for our children? Maraming mga pagkakataon. Ultimo nga pag-aasawa ng ating mga anak, pinapakialaman natin, di ba? Siguro po ang isa sa pinaka-the best na bagay is train up a child in the way he should go. Sa kanyang pagtanda, hindi na ho tayo mangingialam kasi alam niya na. Hindi na ho niya ito makakalimutan. Bakit maraming problema kapag ka nasa yung anak ko ay nag-asawa kasama ng mga magulang? Unang-una, hindi alam nung anak yung kanyang responsibility kapag siya nag-asawa. Dapat layas, magbuo ka ng sarili mong kaharian. Gawin mong reyna ng sarili mong palasyo ang iyong asawa. Huwag mong itira doon sa palasyo ng tatay mo sapagkat may reyna roon na hindi niya kayang tibagin. Diba? Nagkakawindang-windang ang buhay ng ating mga anak. Hindi natin tinuruan na anak, time will come. Kung ikaw ay babae anak, dapat ikaw ay maging responsible sa iyong maging anak. Ngayon pa lang, inihahanda mo na yung iyong sarili sa magiging anak mo. Iniingatan mo yung sarili mo. Kung gusto mong magkaroon ka ng matalinong anak, ngayon pa lang, maging matalino ka na. Sapagkat hindi ka magkakaroon ng matalinong anak kung ikaw naman ay walang itinurong tama doon sa iyong anak. Matindi ho yung preparasyon. Kaya nga ho, sabi nga ho natin, madali ho tayong magbigay ng mga parangal. Ito ay nanay, Happy Mother's Day. Pero ang tanong, talaga ho bang na-fulfill natin yung role ng isang godly mother? Sana ho, maging malinaw ho sa atin. Ipag-pray ho natin lagi, Lord, ano yung plano mo sa aking anak? Lord, tulungan mo po ako na yung lahat ng gagawin ko in preparation sa plano mo na makita, matutunan, maunawaan ng aking anak. Pangalawa, a godly mother completely prepares her children. Verse 40 at saka verse 52, mayroon hong binanggit doon, si Jesus ay lumaking malakas, malusog, marunong, kinagigiliwan ng tao, kinagigiliwan ng Diyos. Ito ho yung preparasyon ginawa ni Maria kay Jesus. Inihahanda ho natin yung ating mga anak. Sa Exodus chapter 2, verse 1 hanggang verse 9, ang sabi po doon, nanganak po yung isang babae, Jochebed, nanay ho siya ni Moses sa panahon na ito hong bansang Israel, hindi pa ho sila Israel during that time, ay under persecution. Ang sabi ho ng Pharaoh, King of Egypt, patayin, sabi niya sa mga komadrona, patayin ninyo yung mga ipapanganak na lalaki ng mga Israelita. Pero may plano ang Diyos para dito kay Moses. Nung makita ho na cute yung bata, minsan meron din talagang magandang bagay na yung pag-baby pa lang cute. Pero lahat ng baby, cute ho siya. Di ba? Nanay ko, cute na cute sa akin. Pinanganak ako. Pinaka-cute akong baby nung panahong yun. Matagal na ho. Pero medyo may isip na rin ng mga tao nung panahong yun. Alam na ho nila yung cute. Nung ipinanganak ko ito si Moses, ang sabi po doon, malusog, magandang bata. So parang naawa, nagkaroon ho ng habag itong mga komadrona, hindi ho kwan. At ang sabi nga ho, yung biyaya ng Diyos, hindi ho natin alam. Itinago ho siya ni Mommy Jochebed for 3 months. Pero noong malaki na ho, hindi na ho siya kayang itago, kailangan na ho niyang ilabas. Pero tingnan ninyo yung preparasyon ng Lord doon sa kanyang mga nilikha. Kay Moses, ang sabi po ay inilagay ni Jochebed ang kanyang anak doon sa parang basket
Nilagyan ito, sinelyuhan ito para hindi mabasa. Pagkatapos po ay pinaanod sa tubig. Kung pinanood ho ninyo yung Prince of Egypt, grabe. Ano ho? May mga buhaya, may mga kung ano-anong mga pinagdaanan itong si Moses, pero hindi ho siya na paano. Hindi siya napahamak. Ano? Kasi nga, mayroong plano ang Diyos. Hanggang sa siya po ay dumating doon sa paliguan ng prinsesa ng Egypt. Di ba? At kinuha po siya ng Pharaoh, at ng anak ng Pharaoh, at pagkatapos po ay inampun. Pero tingnan niyo yung providence ng Lord, ano? Yung intervention ng Panginoon. Ito hong si, pangalan ng kapatid ni Moses? Miriam, si Miriam. Ano ho? So itong si Miriam, sumusunod siya, sinusundan ho niya. Hanggang sa nakita niya, hawak na niya. Grabe ho ang preparasyon ng Lord. Sabi kagad ni Miriam, gusto niyo po ba na ihanap ko kayo ng mag-aalaga sa batang iyan? O sige, si Jochebed ho ang nag-alaga kay Moses. Yun hong foundational stage ni Moses nang galing ho sa nanay niya. Yun hong protector niya. Yun hong foundational needs nitong si Moses, itinuro hong lahat ni Jochebed. Tingnan niyo, napakahalaga ho noong paglabas ng baby, yung kalinga ng sariling nanay, yun hong pagtuturo noong nakakaalam kung ano ang plano ng Lord sa batang ito, inihanda hong lahat iyan. Ang sabi po, tinuruan itong si Moses ng lahat ng karunungan ng bansang Ehipto. Pero hindi ho nawala kay Moses yung pinaka-pundasyon. Hindi ho nawala kay Moses yung hong kanyang pinaka-plano ng Diyos sa kanya. Bakit? Naituro po ito ni Jochebed. Si Jesus, makita ho natin kung papaano ho na inihanda ho siya ng kanyang nanay. Ano ho yung preparasyong ginawa ni Mary? Physically, inihanda ho ni Mary itong si Jesus. Malusog ho itong si Jesus. Malakas. Ano ho ang pinaghandaan? Yun hong pagbubuhat niya noong krus. Yun hong kanyang pagpagbata. Yung hirap na kanya hong mararanasan. Gaano kahirap po yung tanghaling tapat, ikaw ay hirap na hirap, ang dami mong sugat, uhaw na uhaw ka, nilakad mo yung Via Dolorosa, pagkatapos pasan-pasan mo yung krus na napagkaibigat. Kung hindi ho malakas, malusog itong si Jesus, namatay ho siya nang hindi ho siya naipako sa krus. Alam niyo ho ba na si Jesus, nung nagpe-pray pa lamang daw ho, ay meron na hong mga pagputok ng ugat. Doon pa lang sa kanyang prayer sa Gethsemane, nung tumulo yung kanyang pawis na animo yung dugo, ang sabi po doon, mayroon na ho siyang nararanasan na ganoong katinding hirap. Pero nakaya pa ho niya hanggang doon sa krus para banggitin, "Unto thy hands I commit my spirit, at it is finished." Marami ho mga pagkakataon, alam ho natin may magandang plano ang ating anak. Alam niyo ho ba na ang problema ho sa mga magulang na lumaki sa hirap, ayaw na ho nilang iparanas sa kanilang anak, yun daw hong hirap na kailangan ho nilang maranasan. Even sa panganganak, mayroon ho akong classmate na pagkailiit. Tingin ko ho, hindi ho siya 4'11", mas mababa pa ho siya. Nag-asawa ho siya. 4 ang kanya naging anak. Wala hong cesarean. Bakit ho? Dinisenyo ng Diyos ang katawan ng isang babae para ho doon sa struggle ng panganganak. Yun ho talaga. Even sa creation, yun ho yung sinabi. And part ho ng buhay ng isang bata, tating lahat, na mag-start ho tayo doon ho sa struggle. Kasi hindi ho simple ang babuhay sa mundong ito. Pero ngayon ho, ang daming instant. Ang mga anak ho ngayon, pag pumitik, takbo si nanay, takbo si tatay. Anong kailangan mo, anak?
tubig, please. At least may please. Pero napakagaang ng buhay ng mga bata ho ngayon. Kaya nga ho, maraming mga kabataan nagpapakamatay kapag ho, naranasan nila yung napakatinding struggle, matinding problema. Bakit? Hindi po sanay. So, alam ho natin na hindi ganoong kadali ang buhay sa mundong ito. Turuan na ho natin ang ating mga anak habang nasa bahay pa lang natin. Ang malungkot, habang ikinakasal, unahan mong asawa mo, tumayo ka kagad. Unahan. Kung ano-ano mga tinuturo natin. Ano ho? Pero ang pinakamahalaga ho, kasi yun ho yung preparasyon na ginagawa ng Diyos. Ang ating mga anak ho, kagaya ho ni Maria, inihanda niya si Jesus physically, malakas, malusog. Turuan ho natin ang ating mga anak ay maging malakas, maging malusog. Paano ho yun? Paglilihi pa lang natin, kumain na ho tayo ng masustansyang pagkain. Doon pa lang. Wala pa tayong asawa, wala pa kayong boyfriend. Siyempre, kailangan nyo ng alagaan ang inyong sarili. Para pagka nagkaroon kayo ng baby, malusog din yung inyong magiging baby. Habang kayo ay nagdadalang tao, kumain ng masustansyang pagkain. Para pag iyan ay inilabas, malakas, malusog siya. Preparasyon. Ano ho? Naalala ko ho, ito hong mga Nazirite. Ang mga Nazirite ay meron ho silang vow, covenant sa Panginoon. And makita ho natin, nanay pa lang nila, sa sinapupunan pa lang, hindi na nila pwedeng kainin ito. Para paglabas ng batang ito, sanay siya na hindi kumakain ng mga bagay na yon. Si Maria, hindi lamang physical, yung preparasyong inihanda niya kay Moses. Socially, inihanda po niya itong si Moses, si Jesus. Ano ho? Bakit to? Ang sabi po ng verse, siya ay lumaking kinalulugdan ng tao at ng Diyos. Alam ho natin ang kahalagahan ng relasyon sa Diyos at relasyon sa tao. Hindi ho po pwedeng siya ho ay relihiyoso pero masamang tao sa kapwa. Hindi ho po pwede yung ganoon. Si Jesus, alam ho niya kung paano makisalamuha. Alam ho niya kung paano ho makipag-ugnayan sa mga tao. At alam ho niya kung paano hong sabihan itong mga religious leader na ito ng may katapangan. Hindi ho siya dungo, hindi ho siya torpe, hindi ho siya duwag. Pero mababa ang loob niya doon ho sa mga tao na kailangan yung kanyang tulong. Makita ho natin kung paano ho na ito hong si Jesus ay napaka-balanse sa kanyang pakipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao. Mahalaga ho sa isang leader, kung ginugroom ho natin ang ating anak bilang leader, at lahat naman ho dapat ng Kristiyano leader, tinuturuan na ho natin kung paano siya makipag-deal, kung paano siya makisalamuha, kung paano siya makikiugnay sa iba't ibang klase ng tao. Ine-expose natin yung ating mga anak. And I believe, ginawa ito ni Mary. Noong si Joseph po, nagpupunta ho sila sa templo, di ba? Ang sabi nga po ng dapat, kung ang inyong anak ay tulog, basta sige, isama nyo sila sa simbahan. Ganoon in-expose. Nakita nila, nakikipag-usap. Bagamat na pinagalitan nila, pero andon, sige. Kasi yan yung pagkatawag sa iyo. Si Timothy, sa Acts chapter 7, kung papaano ho, yung preparasyon ng Lord, yung sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ano ang sabi po doon? Ipinanganak si Timothy ng isang Hudyong ina at saka ang tatay ho niya ay Gentiles. Pero ang sabi po doon, lumaki ho si Timothy na alam ang salita ng Diyos. Bakit ho?
itinuro ito ng kanyang lola at saka ng kanyang nanay. Alam ho kasi ng kanyang mga nanay at lola, ito yung pundasyon. So mahalaga ho na inihahanda ho natin ang ating mga anak. At yun ho yung pangatlong pagpreparasyon spiritual. Maayos ang relasyon ni Jesus sa mga tao and at the same time sa Diyos. Kinalulugdan siya ng Diyos. Marami hong mga pagkakataon ang atin hong anak super bibo. Ang galing-galing niya, ang talino. Pero wala hong alam patungkol sa salita ng Panginoon. Ang galing-galing ng ating anak, nag-excel sa school. Pero ayaw umattend ng Sunday school. Ang galing-galing ng ating anak, civic leader siya. Pero ayaw niyang maglingkod sa Panginoon. Malungkot po iyon. Kasi alam ho natin, pinakamahalaga ho yung spiritual na buhay ng ating anak. Physically, socially, spiritually, and syempre, emotionally, academically, inahanda ho natin yung atin hong mga anak. Tanong ho, do we have fully armored our children? Tingin nyo, pag yan ba lumabas na ng bahay natin, handa na ho ba talaga yan? O pagbalik niyan, Iglesia ni Cristo na? O pagbalik niyan, ateista na? Nakakalungkot na pag lumabas ang anak ng isang Kristiyano, dapat to pagbalik niya, may dagit siya. Nasyaran ko. Christian na rin po siya. Mami, Daddy. Sarap po nung ganon. Hindi kagaya nung pagbalik niya, Mami, si ministro, dinala ko para sharean kayo. Nakakalungkot naman yun. Walang kapunda-pundasyon, Pero sana ho, habang nasa atin pa ho ang ating mga anak, especially mami, turuan na po natin. Spiritually, physically, emotionally, intellectually, ihanda ho natin ang ating mga anak para sa pagsuong nila doon sa katotohanan ng buhay na ito, handang-handa na po sila. Pangatlo, panghuli, a godly mother conditioned children to obey the Lord. Isa ho sa pinakamalungkot na bahagi ng buhay ng mga magulang kapag tayo ho ay hindi naging magandang patotoo. Para ho i-prepare, ihanda, ikondisyon ang atin hong mga anak para sa paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon. Mga nanay, walk your talk. Ipamuhay ho natin yung inyong sinasabi. Marami hong mga pagkakataon, biyaya lang ho ng Lord ang inyong lingkod ay nakakatayo dito sa inyo. Ako ho'y maliit pa. Pag inutusan ako ng nanay ko, Noy, sindihan mo nga to, sigarilyo. Sindihan ko yon. Sindihan ko minsan, lighter, bigay ko sa kanya. Nung sumunod, hinisip-sip ko na ho. Nung sumunod, may bawas na hong halos 1/4. At nung sumunod, kalahati na lang yung naibibigay ko sa kanya. So, pagalitan ako. Pero hindi niya alam, nakita ko na yung sistema. Pwede pala yung ganitong bagay. Maliit pa ako, hindi ko alam, bakit mayroong itinatago doon sa may bubungan. Inakyat ko, mga pornographic materials. Kasama ako ng nanay ko sa bingguhan. Kasama ako ng nanay ko sa tong-itan. So, nakikita ko kung ano yung mga ginagawang yun. Na-expose ako sa ganoong buhay. Bagamat ang nanay ko po ay napaka-responsible. Tinuruan niya kami, ipinakita niya ho sa amin, ito yung buhay, ganito dapat. Dinidisiplina niya kami. Pero, yung sabi nga natin, dapat walk the talk. Mako-confuse ang bata kapag ang sinasabi mo ay kakaiba doon sa iyong ipinamumuhay.
Don't say bad words. Nag-away kayo mag-asawa, murahan ko takot-takot. Hindi ho sila maniniwala sa atin. Mako-confuse. Si Maria, gaya nga ho ng sabi ko kanina, yung 2 Timothy chapter 2, verse 5, ang kasabay ho niya ay Acts chapter 16, verse 1. Ano ho ito? Yung kinukwento ko sa inyo kanina tungkol kay Timothy. Sabi sa Acts chapter 6, verse 1, chapter 16, verse 1, ang sabi po doon ay meron pa silang kasama na isang mananampalataya, isang disipulo, alagad, na si Timoteo. At kung makikita ho natin, babalikan natin, paano naging alagad itong si Timoteo. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 5, ang sabi po doon ay sinunod niya yung aral, yung turo ng kanyang lola at saka ng kanyang nanay. Bagamat ang kanyang tatay ay isang hentil, hindi ho siya mananampalataya. Most of the time ang nagiging parang mas ina-idolize ng mga anak is si daddy. Kasi parang siya yung huling salita, si tatay. Pag andyan na si tatay, sige kayo, magagal si daddy. Pero hindi. Alam kasi ng kanyang lola at ng kanyang nanay yung kanilang responsibility. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. At ipinamumuhay po ng kanyang lola at ng kanyang nanay yung kanilang tinuturo. Model of obedience. Dapat ho, ganun ho tayo. Modelo. Nakikita ho natin. Alam ho natin, yung first 7 years, ito yung pundasyon, di ba? Mahalaga ho na atin ho itong nasusunod. So, tayo ho bilang mga modelo, dapat ho alam natin kung ano yung ating ipapakita sa kanila. Yun daw hong first 7 years, ito yung pundasyon, lahat na ng kailangan nilang matutunan, ituro na po natin sa kanila. After ho noon, ipapakita ho natin, anak, yung itinuro ko sa iyo, ginagawa ko din yan. Para hindi malito, para hindi ma-confuse ang bata. Pangalawa, a mentor. Ang nanay ko ho, malimit ho, yan ho yung kasakasama ko. Siya ho yung, maski ho yung mga panliligaw. Nag-edad ho ako ng 11, 11, 12, ganyan. Siya na ho yung sasabi, nak, nanliligaw ka na ba? Nak, dapat ganito. Kaya mahaga ho akong nanligaw. Pero ibig sabihin, may mga preparasyon. Wala ako siya akong tatay. Namatay ho ang tatay ko ng edad ko ay 15. Kami ho ang magkasama lagi ng nanay ko. Sa palengke, sa pagbubuti, paglalaba. Ako ho ang lalaba ng mga pantalon. Kung ano-ano pa ho. Very close kami ng nanay ko. Pero po rin po ang Lord, sa biyaya ng Panginoon, isa ho sa naituro ng nanay ko sa akin ay yung matakot sa Panginoon. Meron ho kaming prayer time, rosary, bagamat mali, pero naturuan ho niya kami ng bagay na yon. Bagamat ang sabi ko nga po, hindi niya kaya consistently ipakita yung maayos na pagme-mentor. Hindi kasi siya mananampalataya. Backslider po siya during the time. So, makita ho natin kung paano ito hong lola at saka nanay ni Timothy sa biyaya ng Panginoon, makita ho natin kung paano ho kanyang ginabayan, tinuruan at inalalayan ang batang si Timothy. At ang isang nanay ho, sabi nga ho natin, na nagkukondisyon ng kanyang anak, siya ho ay present at hindi ho absentee mother o parents. Nang mauso ho yung applyan sa ibang bansa, naiwan si tatay, at pagkatapos ho si nanay ay nasa ibang bansa, medyo nagkaroon ng problema. Hindi po kasi ganoon ang disenyo ng Diyos. Nauso na ho yung nagkaroon ng kulasisi, nagkaroon ng problema na ang tahanan. Dahil maraming pera, hindi naman si tatay masalita, hayae lang ng hayae, hindi ho naturuan ang mga anak. So, sa ganoong aspeto, nakita ho natin
napakahalaga na dapat ho ang nanay lagi hong presented diyan sa buhay ng kanyang anak. Dapat ho ang nanay nandyan ho lagi. Tingnan niyo ha, pag ang bata ho ay natakot, maski tayo, pag natakot, nanay ko po, di ba? Pagka tayo ho ay may kaaway, kanino tayo sumusumbong? Kay nanay. Hindi ho ito basta parang itinuro lang, hindi ho. Yun ho talaga, na kada uuwi ho ang bata, dapat ho naroon si nanay. Pag may problema ho ang bata, dapat ho naroon si nanay. Maraming mga pagkakataon sa buhay po natin, wala ho tayong time makipag-usap ng mas seryoso sa atin hong mga anak. Kung meron ng mga boyfriend, girlfriend ang inyong mga anak, nakausap niyo ho ba yung mga boyfriend or girlfriend ng inyong anak? Meron pa ho ba talagang pagkakataon, may panahon pa ho ba talaga para yup-yupan ang inyong mga anak? Hello, mga nanay. O puro na lang tayo. Minsan, puro ganun na lang. Wala na ho yung yup-yup. Diba? Si Iban ho ay binata na, pero may mga pagkatabi ko, Choy, payapos. May mga times na kailangan ho nating gawin ang bagay na ito. May mga pagkakataon ho, kailangan mo siyang kausapin as binata. Bagamat tingin mo ay hindi pa naman talaga totoong binatang binata. Pero kailangan mo siyang kausapin, kumusta na kayo ng iyong girlfriend? Dapat ganito. Dapat ito yung priority. May mga pagkakataon ho, nauuna ho sa atin yung, ano ba? Diba? Pero wala na tayong panahon para yup-yupan ang ating anak. Mayroon ho tayong malaking responsibilidad sa buhay po ng ating mga anak. Are we influential sa ating mga anak para talaga maglingkod sila sa Panginoon? Hindi ho natin kayang imani-obra. Pero once na ito ho, mula ho doon sa pagkabuo, sa sinapupunan ng asawa na, ng ating nanay, ay naipag-pray na ho natin. Nandun ho yung gabay, patnubay ng Panginoon. Inire-redirect na lang natin ho yung ating mga anak. O anak, dito lang anak, dito lang. Hanggang sa malakaran ho nila yung landasin na itinuturo ng Panginoon. Meron ho tayong napakalaking responsibilidad. Kaya ho kayo narito, mga nanay, kasi ho, godly mother kayo. Gusto ho ninyong maranasan ang Panginoon. Gusto ho ninyong maunawaan kung ano yung plano ng Panginoon sa inyo, sa inyong sambahayan, sa inyong mga anak, sa inyong mag-asawa. Gawin ho natin yung role bilang mga godly mother sa ating mga anak. Patuloy ho nating gawin, unawain yung plano ng Diyos sa atin. Ihanda ho natin yung ating mga anak. I-condition ho natin, impluwensyahan ho natin ang ating mga anak batay sa salita ng ating Panginoon. Minsan pa, atin hong ibinibigay sa inyo yung mataas na papuri, parangal, sapagkat tinanggap po ninyo yung responsibility na pangalagaan ang inyong mga anak. Nawa nga po, ma-enjoy ninyo yung bunga, yung resulta ng inyong pagpapagal. Maligayang araw ng mga godly mother sa atin hong mga nanay na narito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa mensaheng nahayag po sa umagang ito. Gayun din po, dahil po Mother's Day ngayon, bibigyan po natin ng parangal ang ating mga nanay. At sa mga pagkakataong ito ay makikita po natin sa ating video po ang isang parangal para po sa ating mga nanay.
My mama takes good care of me always, making sure that I am neat and clean. She prepares my things before going to school. I admire my mama for being responsible, loving, and caring. I feel loved and cared whenever she is around. Mama, thank you for being there for me always and not getting tired from showering us with your love. Thank you for being a perfect mama for me and my sister. I love you so much. Hello everyone, I am Ashby. Some of you might know me and some otherwise. And so, I am the daughter of Bel Baloy that most of you might know. Please forgive me for my letter is written in English. One thing I would never forget about my mom is her nagging, or in Filipino, pagbubunganga. Maybe for most of us, this is something we cannot exclude whenever we describe our mothers. However, even if this word would seem negative to most people's eyes, I beg to differ. Well, I guess I agree a little. Ang pagbubunga ni Mommy proved to me that she exists, that she is alive, and that she cares for me dearly. To also add, as I am a very stubborn and weak-tempered child, my mom would always reprimand me for every fault she'll find. We would always taunt her by saying na namamaril na naman siya kasi rat-rat ng rat-rat ang bibig. Sorry. But you know, a mother would nag because she only cares for her child. I also would like to point out that I look up to my mother's patience. I know to myself that I am not an easy-to-care-for child. I have always been the unapproachable and strong-featured type. In short, I inherited most of my father's ways. She is so patient through every mood I swing into and to my sluggishness. Thank you for everything, Mom. From the very moment I was conceived to I standing here in the present. Even through my endless taunts, I thank my mother for always being patient and understanding. After all of my tantrums when I was little, my spoiled brat behavior, my stubbornness, my shortcomings, you're still here, loving me, Mom. Just know that despite all that, I love you, Mom, really. I cannot imagine a life without you, and just trying to envision that would always make my tears rush. I thank you and Dad for bringing me to this world and for giving me a good, breathable life. You two are the most important persons in my life, and I hope that you will come to see my grandchildren someday. With all the love, Ashby. Nanay, thank you po kasi mula pagkabata lagi kang nandyan. So ngayon malaki na ako. Hindi ko lubos maisip kung paano mo na pagsasabay ng mga bata kami na nagtatrabaho ka. And at the same time, nilalagaan mo kami, tuturuan mo kami sa assignment, nagagawa ng excuse letter pag may sakit, tapos alagaan mo kami pag may sakit. So parang kahit nagtatrabaho ka, hindi namin naramdam na nagtatrabaho kasi lagi kang nandyan. Tapos binibili mo kami sa mga tita namin, yung mga tita namin ng mga nanay na rin, na nagkagay din sa amin. So thank you sa lahat. We love you. God bless you and Happy Mother's Day po sa lahat na nandito. Isa sa mga naalala ko nung high school ako, nahuli ako ni mama na naglalaro sa computer shop. Naka-uniform, napagalitan, napagsabihan, at nakalagad ako. Pero isa pala ito sa tumatak sa akin kung gaano ako kamahal ni mama. Sorry po. Simula noon, naramdaman ko yung higpit ng bilang nag-iisang anak. Ultimo sa mga nililigawan ko, sinusukitan niya. Si Giselle lang po talaga yung aking kabiyak ang pumasa ngayon. Nakita ko yun noon yung pagmamahal at pag-aalala, proteksyon ng pagiging isang ina. Yun yung hindi ko malilimutan at tumatak sa aking isipan na lumaki man ako sa pagkahigpit na palaging may paalala at salita na nagmumula sa Diyos
Dadalihin ko pala ito sa paglaki ko hanggang sa magkapamilya na ako. Ito pa din ang gagawin ko sa mga anak ko. Palaging may paalala na may halong pagmamahal mula sa Diyos. Hanga ako kay mama kasi maliit pa lang, minulat niya na ako sa salita ng Diyos. Isa ito sa hinahangaan ko kay mama, yung fully committed sa paglilingkod sa Lord, na hanggang ngayon nakikita natin sa part pa rin siya ng Sunday School Ministry. Hindi lang sa pagiging isang dakilang ina, pero isang masipag, mabuting tagapaglingkod ng Lord na ginagamit para sa ibang tao. Sa aking dalaga, Ma, thank you. Thank you sa inyo ni Papa dahil alam ko na pinalaki niyo ako ng tama. At isa sa pinagmamalaki ko, ang sarap palagi sa pakiramdam na kapag naririnig ko yung salitang, anak yan ni Lay, anak yan ni Bal. Hindi dahil sa mga maling ginawa ko, kundi nakita yung pagiging isang mabuti niyong magulang para sa isang anak. Salamat sa pangaral na talagang tumatak sa akin noon, nadadala ko hanggang ngayon. Alam ko naman na palaging the best yung gusto mo para sa akin, kay Giselle, kay Mia at kay Kobe. Lagi ko nararamdaman sa family prayer natin araw-araw. Kaya andito kami para sa'yo. Ang aking pamilya ay nakasuporta palagi sa'yo. Kahit na antok na ako, kakahintay sa'yo pag-uwi sa mga gala mo. I love you, Ma. Happy Mother's Day. At sa lahat po ng mga anak, lagi niyo pong ipakita yung love sa inyong mga nanay. Yung salitang thank you, yung salitang I love you, ang malaking bagay po sa kanila. Kaya sa lahat po ng mga nanay, saludo po kami sa inyo. Happy Mother's Day po. Una po sa lahat, I want to thank the Lord sa mga biyayang natatanggap namin at lalo na kay Mami na palaging supportive, loving, and caring. Thank you for always being there for us sa mga panahon na may sakit kami, sa mga achievements namin, at sa mga oras na kailangan namin ng kasama. Sabi nga po sa Proverbs 31 verse 28, her children raised her up and called her blessed. Her husband also, and he praises her. Dito ko po masasabi na I'm truly blessed as her daughter na ngayon ay naglilingkod kay Lord through ministries. Dito ko din po hinahangaan si Mommy na kahit madami po siyang ginagawa, nandun yung hindi niya hinahayaan yung ministries niya kay Lord mag-fail, kundi mas lalong lumago. And letting God be God in her life. Kaya Mommy, always remember na nandito lang kami para sa iyo at ikaw ang pinakamalagang yaman sa amin na binigay ni Lord. Happy Mother's Day sa bawat isa. Hindi po namin matawag lahat, pero sa mga pagkakataong pong ito, tinatawagan po namin ang mga nanay sa unahan. Habang tayo po ay aawitan po ng ating mga kabataan.
sa sarili hindi nasapat, kay raming kulang di kayang punan. At sa gantong pagkakataon naman po, tinatawagan po natin ang mga relatives, nanay, maging anak, or asawa po para ihandog po sa kanila ang kanilang mga nais niyo pong ibigay sa kanila. Ngayon pa Yan natin pong mga anak. Dudulan, katapatan mo ay subok na. Yan po ay surprise ng inyong mga anak, ng inyong pong mga asawa. Sa iig ng hangin, tanang kasabilyong mga tala, liwanag ng buwan, araw ay patunay na ika'y dakila, gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailang ay tutugan. Sabihin nila ang iyong salita, hanggang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo na aasa. Inumin mo ang pagtutulan. Katapatan mo ay sapat na. Damdam ka sa iib ng hangin, tanaw ka sa iyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila, gaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Ang iyong ikawan, aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Panginoon, ikaw ang aming tanging kailangan. Walang hanggan at tunay ang iyong katapatan. Kaya ng ibon sa kalangitan, ikaw ang tanging kailangan. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at Happy Mother's Day po. Ayan, sa pagkakataon naman pong ito ay ipapanalangin po na ating pastor ang ating pong mga nanay.
Hinihiling ko po na tumindig ang kapulungan. Atin hong hilingin sa Panginoon, patuloy po na bigyan ng kalakasan, kalusugan, anuman ho yung desire ng ating mga nanay na naririto. Patuloy na ipagkaloob ito ng Panginoon sa kanila. Maging yun nasa online na mga nanay, patuloy ho na dalangin natin, i-bless sila ng Panginoon ang kalakasan, kalusugan, at patuloy na yung fulfillment sa pagiging nanay ay kanila pong maranasan mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat tunay po, Panginoon, mayroon pong mga kababaihan na tumanggap doon po sa napakabigat na responsibilidad na iyong iniatang sa kanila, ang maging isang nanay. Manaming Diyos, marami pong salamat sapagkat hindi lamang po, Panginoon, sila naging nanay dahil sila po ay nagkaroon ng anak, kundi sila po, Panginoon, ay iyong mga katiwala sa pagbuo ng mga persona, mga personalidad, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Manaming Diyos, tunay po, Panginoon, ang mga nanay naming naririto ay may takot, may pagkakilala sa iyo, at may pagkaunawa sa role na ibinigay mo po sa kanila bilang mga magulang na mayroong takot sa iyo. Manaming Diyos, sa oras pong ito, marapatin mo nga po ang pagkataas ng kamay ng iyong ubang lingkod. Igawad mo po sa bawat nanay na narito ngayon, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya, ang iyong pong pagpapala, patuloy po nilang maranasan. Ang kagalakan na nagmumula po, Panginoon, sa inyo, patuloy po nilang maramdaman. At patuloy po, ang buhay po, Panginoon, nila, patuloy mong gamitin sa paghubog, Panginoon, sa buhay na gusto mo para po sa kanilang mga anak. Maraming pong salamat sa buhay na ito ng aming mga nanay. Patuloy po, Panginoon, sa iyong kapurihan sa kanila. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at patuloy siyang mahabag sa inyo. Patuloy nawang paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, kalakasan, kalusugan, at patuloy na kagalakan sa mundong ito ngayon, magpakailan-kailan pa man. Amen. Amen. God bless po. Atin pong patuloy na palakpakan ng Panginoon sa buhay po ng atin pong mga nanay. At sa gantong pagkakataon naman po, makikita po natin sa ating monitor po ang ating pong mga pabalita. Mayroon po bang bisita sa araw pong ito para ma-recognize po ng ating pastor? Ayan, purihin po ang Panginoon. Maraming pong salamat. Tayo ho ay nagagalak na patuloy ho na atin pong i-appreciate ang atin hong mga nanay na narito. Salamat po sa inyo. Mga kapatid, announcement lang po para po sa ating mga council member. Meron ho tayong emergency online meeting mamaya pong alas 7 ng gabi. So, nawa po ay makadalo po ang bawat isa. Meron lang ho tayong mahalagang kailangang pag-usapan. Ang alawa, ngayon po yung araw ng pagbubukas po ng ating taunang asembleya. So, sa lahat po ng sasama, alauna po ng hapon, aalis po ang ating sakyan at papatungo po ng Unida Center sa Silang. So, nawa po, bago mag-alauna ho ay narito na po yung gustong mga sumama para po maging bahagi ng atin hong gawain. So, yun lamang po. Maraming pong salamat. Yan. Para po naman po sa patuloy na ating pangapabalita sa araw po ng linggo, makikita po natin sa ating monitor, mga may bahagi. Gayon din po sa ating prayer meeting po, patuloy po itong pinag-iimbita. Nakakatuwa po dahil growing na po tayo in numbers po sa atin pong prayer meeting. Ito po ay alas 7 ng gabi. So makita po natin sa monitor ang may bahagi ito. Gayon din po atin pong binabati ang mga kapatid natin pong nagdiwang ng kanilang mga karawan.
ang kapatid na Wilbert Kamama, Kelly Enriquez, Naya Kahapin, and Rene Hason. Gayun din po ang mga kapatid po natin nag-celebrate naman po ng kanilang wedding anniversary. Ang kapatid na Jackson and Shelly po, nung May 10, 16 years na po sila. Ayan, ang kapatid na Eli Boy and Baby Enriquez po, for 36 na po ang kanilang pagsasama. Gayun din po ang kapatid na Ephraim and Rachel San Juan. Ito po ay 7 years na po at mayroon na po silang dalawang baby na po, dalawang anak. On May 13 po. Ayan. So, congratulations po sa bawat isa. Happy Mother's Day pong muli and happy birthday and wedding anniversary po sa bawat isa. Ayan. Palakpakan po natin sila. Ayan. Sa pagpapatuloy naman po natin, tayo po ay nasa dako ng pong pagpapasalamat. Inaaniyahan po ang ating mga kapatid na nagdiwang po ng kanilang kaarawan o may mga special po na pasasalamat upang patuloy po na mabiyayaan po sa pamagitan po ng panalangin po ng ating pastor. Okay, purihin po ang Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin at marapat po lamang na tayo po ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Sa lahat po na mayroong mga pagpapasalamat sa Panginoon, pwede po tayong dumako sa unahan. Atin pong ibalik ang papuri, pasalamat, parangal sa Diyos sa Kanyang kabutihan sa bawat isa. Sige po, dito po tayo. Sige po, dito po tayo. Okay lang po na makita sa camera. Tayo po ay manalangin. Samahan po natin ang ating mga kapatid sa kanilang pagpapasalamat sa Panginoon. Let's pray. Ama naming Diyos, kayo po'y mabuti, kayo po, Panginoon, ay tapat sa iyong mga pangako at patuloy po, Panginoon, kayo ang Diyos na makapangyarihan na patuloy pong nagagawad sa bawat isa sa amin sa araw-araw ng aming buhay ng iyo po, Panginoong mga biyaya. Maraming pong salamat. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Sa iba't ibang mga kaparaanan ay kanila pong naranasan ang iyo pong kabutihan. At kanila po, Panginoon, ibinabalik ang papuri, pasalamat sa iyo na nagkaloob nito sa kanila. Manaming Diyos, hayaan mo po, lalo kaming maging tapat, Panginoon, sapagkat kayo po ay nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Marapatin mo nga po, Panginoon, ang pagtataas ng kamay ng iyong ubang lingkod. Hayaan mo po, Panginoon, dumaloy sa bawat isa sa amin ang iyong masaganang biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, mga pinakamamahal, patuloy nawa ninyong maranasan ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Patuloy kayong ingatan ng ating Panginoon. Patuloy na paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Patuloy na paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha at patuloy na kayo ay kanyang ingatan, samahan, bigyan ng kapayapaan mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Amen. God bless po. Dumako naman po tayo sa paglikom ng kaloob. Ito po ay pangungunahan ng ating mga bata, kababaihan, maging ng ating mga kalalakihan. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of joy. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang pagkakaloob. Ama, tanggap yaring handog ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan
Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat. Salamat po sa iyong pagkikipisan. Salamat sa banal na Espiritu, sa iyong pagsama sa amin. And Lord, sa oras na ito, sa amin pong saglit na paghiwa-hiwalay, igawad mo nga po, Panginoon, sa amin ang iyong masaganang biyaya, ang iyong pong pagpapala, ang iyong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, mga pinakamamahal, tanggapin nawa ng bawat isa sa atin ang napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Atin nawang patuloy na maranasan ang kaligtasan patuloy ang pinagkakaloob ng ating Panginoon Kristo. Sumaatin nawa ang pag-iingat, pagpapala, gabay ng banal na Espiritu mula ngayon, magpakailan, kailan paman. Amen. Magkaroon po tayo ng sandaling pagbubulay-bulay. At sa atin pong paghiwa-hiwalay, wag po natin kalimutang batiin ng ating pong mga kapatid na isang mapagpalang araw ng pagsamba po.